Hi Leo! Ano nga bang parating na blessing sa inyo ngayong Bear Months 2024? Kuha lang tayo ng ilang gabay na mensahe para sa mga taong ito na maaaring makapakinig. Anong blessing ang parating sa inyo, Leo, ngayong Bear Months? Leo, sa taong nakikinig ngayon, anong blessing ang parating para sa kanya? Message. Blessing para sa mga Leo. Ano pong may iwan natin? Bear Months. Leo. Bear Months 2024. Ano pong mensaheng gabay? Anong blessing ang parating para sa mga Leo? Leo. Ayun na. Kumpol. Madalas talaga sa deck na ito, kumpol lang bumabagsak. Pero isa-isahin natin, the Hangman. The Four of Cups, reverse. The Empress, reverse. The Emperor. The King of Swords. And the Two of Cups. Uy. Ano yung huwi ni Moonchild? So, Leo. So, yung pinakaunang blessing na aking nakikita dito ay yung blessing of love. Yung respect. Siyempre, may tuturing din natin yung blessing. Napakalawak ng usaping relasyon. Parang ito yung unang-unang pumasok sa ating nakikita dito, sa aking isipan at pakiramdam. Two of Cups. The Empress. Four of Cups. Okay. Relationship-wise, no matter what your relationship status right now, single, in a relationship, attached, or married, balance naman yung ating nakikita. At the same time, tayo ay general message, and madalas po, every card readings natin, reversal din po yung energy. So, maaaring ito ay mag-apply sa'yo, or sa isang tao, or ilang tao sa iyong paligid. Yes, balance, but at the same time, may pagkakataon, the Empress, nagkakaroon ng glitch, or parang may nakukulangan, or nasosobrahan. Dalawa lang naman yan. Parang hindi nagiging maganda yung pakiramdam. The Empress card, reverse, aking ulitin, na napaka-normal pagdating sa usaping relasyon. Minsan nawawala talaga yung, yung kinang. Okay? I mean, andyan yung ups and downs sa pagsasama. Especially couples, married. Hindi nagiging perfect, especially emotionally, mentally, or kung paano kayo mag-isip. Four of Cups, the Hangman, parang naghihintay, may hinihintay na ilang again, general reading, maaring sa pagkalinga ba ito, or about money, finances, yung mga magaganda, the Empress, kung saan kayo may impress, depende na sa matuturing yung, or masasabi nyong love language sa relasyon. Iba-iba tayo dyan eh. Pwedeng sa act of service, okay? Or kung paano ka magparamdam ng pagmamahal sa kapareha. Pero aking ulitin, sapat na tiwala, respect, and balance. Yun lang. Okay? And I will be honest, rest assured, although syempre wala tong assurance, mensaheng gabay lamang po. Pero kasi andito naman yung respeto, yun naman yung mahalaga. Okay? I mean, bigyan na natin ng assurance. Okay? I-claim natin na andito yung patuloy yung pagkinang pagdating sa buhay, pag-ibig. Single, okay, Moonchild, single ako, paano na? Eto, the Empress, maaaring meron nagkakaroon ng blockage po dito for single. At yung blockage na ito, ay maaaring kayo lang din ang naglalaan ng enerhiya na yon. Parang merong nagpipigil. Again, reversal. So, ito ay pwedeng mag-apply sa'yo or sa isang tao. May nagpipigil nung pakiramdam. The Hangman. May naghihintay or naghihintayan lang kayo. Paano na? So, syempre pa, you have to take action. You have to do your part pagdating sa part na ito.
kung nanaisin nyo lang, anong yung blessing, ang lawak na ng sinasabi ni Moonchild. Blessing of commitment, partnership, andito po. Eto lang, tanungin nyo ang inyong mga sarili. Ano ba yung mga kagustuhan nyo pagdating sa isang relasyon? Ano yung gusto mo as a single Leo na makilala sa isang babae or isang lalaki? Walang imposible. Especially ito ipasok na natin astrologically, guys. Right now still, si Jupiter, ito yung madalas sinisilip natin bilang siya yung tinatawag na planet of luck, giver of gifts and luck, yung blessing. Still currently in your 11th house of hopes and wishes. Kaya ako na-mention, ano ba yung mga kahilingan nyo or hinihiling nyo pagdating sa isang pag-ibig or commitment. Bilang ito po yung nag-highlight dito, unang-una ang aking napuna. I-manifest, tanggapin, ipagdasal, yung mga hopes, yung kahilingan nyo, guys. Dreams do come true. Ayan, huwag niyong pigilan ang inyong mga sarili. Walang imposible sa inyo ngayong bare months. Pwede niyong makamit yan sa isang relasyon. Okay, claim natin na may pagkinang. Gaano man minsan aking ulitin, syempre wala namang perfect relationship, kayo sinusubok din sa inyong pagsasama. Or kung paano niyo pinangahawakan ang inyong relationship area. Kung pahihintulutan, guys, astrologically pa rin tayo, dito na tayo. Bilang sa 11th house, as I've mentioned, napakalawak niyan. Bukod sa mga pangarap nyo, or ngayon pa lang na-vision nyo sa isang commitment or relationship, pwede po ito may kaugnayan sa ilang kaibigan or sa inyong network. Kung meron kayong ilang groups, community, or even organization, may something benefit sa part na yan. Singles especially, baka yung blockage, baka hindi naman kayo lumalabas. Ayan, paano nyo matatagpuan si the one kung andito kayo sa inyong mga little shell, okay? So, you have to do your part, you have to put some action. Pero again, tayo po ay general message. At iba-iba pa rin. Kahit pare-pareho kayo ng sign, Leo, iba-ibang bawat isa, okay? Hindi nyo naman kailangan sundin yung bawat payo ni Moonchild. Kung hindi kayo ready, at talagang kaya umangat marahil the Empress kasi meron pa kayong pinaghahandaan or hindi nyo pa man ma-realize, meron kayong kailangan paghandaan pa or buuin pa sa inyong sarili. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually. More on self-care and self-love, I will be honest. So, wag magmadali. Okay? Pero, kung pahihintulutan nyo ang inyong mga sarili kasi maaaring meron kayong makilala. Or maging daan itong ilang kaibigan or ilang kagrupo nyo sa trabaho man or community again, maging daan patungo kay the one. Possible yon for some of you. Kung magiging bukas at ready lang naman kayo. Kung pahihintulutan nyo lamang ang inyong sarili, meron po. Balance, mutual, may respeto. Okay? Other messages. Ano pa bang ma-add natin? The Empress card, guys. Okay. If ever meron na kayong kids, meron na kayong ilang anak, maring isang sign lang ito, isang reminder na higit nyo silang bigyan ng focus and attention this bare months. Okay, I mean, maring kailanganin lang din kayo ng mga bata or hanapin kayo. So, yung pinaka-word, yung TLC, tender, loving, and care when it comes to your kids. Spend more quality time with your kids. Or, kung kayo itong andito sa possession sa relasyon na nais nyo ng magka-baby, the Empress card that represents pregnancy po. Merong possibility, but this one is in reverse, guys. Maring ang ilan ay hindi ganun kadali. But for some of you, may ilang delays or dyan nagkakaroon ng blockage, yung glitch. Pero hindi pa rin imposible, umangat pa rin yan. Kung paglalaanan nyo, syempre pa, bata-bata, paano ka ginawa? More quality time with your partner. Ito lang naman po ay para sa mga couple na ready na. Of course, kailangan ready. Kasi totoo naman yan, ang
pag baby ang bata ay isang responsibility. So, you have to be ready. Okay? May possibility kung paglalaanan nyo ng panahon. Or, hindi po isang medical advisor ang moonchild. Kung nanaisin nyo lamang, kung nanaisin nyo lang guys, again, 11th house, dyan pumapasok ang inyong mga dinadalangin, yung mga wishes nyo, sa anumang sektor ng relasyon yan, or even sa career, bare months, i-claim natin. Okay, lalo pa po kung andito na talaga yung willingness, or ito na yung isa sa kahilingan nyo, matagal na sa inyong relasyon. 11th house, dreams do come true. Claim natin na, ayan, may baby blessing. Ito yung blessing for some. Again, hindi isang medical advisor ang moonchild. Kung pahihintulutan nyo lang din ang inyong mga sarili, why not consider to check on professional health advisor, magpatingin, consider na magsubok kayo ng ibang approach kung paano kayo, alam niyo, makakabuo. For some of you, hindi po kailangan laliman. Try to check sa isang fertility doctor. Why not? Consider niyo yun. Kasi umangat ang The Empress. Para sa ilan na kailangan marinig ito. Okay? Yun lang yung ma-add natin. Ano pa ba? About career, kung meron kayong hinihintay na promotion, recognition, the hangman kasi narito, the emperor. Guys, ano yun, moonchild? Anito? Baka dito mag-apply. Moonchild, hindi ako nakarelate doon sa ilang unang messages. Andito na, patungo kayo doon sa patuloy na growth when it comes to your career. Mananotice po kayo. Patuloy kayong mapupuna. Lalo if you put yourself out there. You will meet the right people at the right time. Kung pahihintulutan nyo lamang ito. I mean, itong mga taong ito, maaaring makatulong sa ikale-level up nyo sa inyong posisyon. Why not? Maaaring ito ay new client, a VIP, your boss. Kung papahintulutan nyo lamang, okay? Yung kayo mismo, physically, yung inyong mga aura, tulungan nyo ang sarili, laksan nyo ang inyong mga loob. May magandang progreso po. Ngayong bare months. Actually, for some of you, maaaring maging popular. O yung inyong mga public image ay may pag-angat. The Emperor ay narito. Maaaring hindi nyo mapuna, ay unti-unti, okay? Kahit unti-unti, gaano man yan kabagal, pero umaandar ka. Patuloy mo na po pursue yung iyong mga personal goals, yung mga hopes mo, wishes, na ang ganda. Okay, sige, add tayo dito ng ilang advice. Blessing. Nagiging malalim ang ating nakukuhang message. Anong blessing pa? Ang darating para sa mga Leo, may bumagsak na 4th house. Blessing of family, home, your roots. So, ayan. Uy. May blessings sa pamilya. Physical home man ito. Or, guys, yung na-mention ko about pregnancy or sa pagbubuntis. Again, hindi po isang medical advisor ang moonchild. Meron lang po talagang umangat na indicator card dito ng pregnancy. At yun ang The Empress. 4 of Cups, katabing-katabi niya. 4th house of home. If ever hindi ito mag-apply mismo sa inyo, maaaring ito po ay mag-reflect sa ilang miyembro ng pamilya. Okay? I-add ko lang yun. Pero, yan, maybe merong kasiyahan, may something magaganda. At, ayan, Venus, the planet of love. 4th house of home, why I'm getting a message na ang ilan sa inyo ay especially couples in a relationship na pinagtibay na ng panahon at ang ilang pagkakataon sa inyong relasyon, maaaring magdesisyon na kayong lumagay sa tahimik, magsama na sa isang bubong. Why not? Venus po, the planet of love. In 4th house, o mga tito. In the 1st house of self, Leo, ikaw mismo ito. Yung iyong oras, sabi ko nga, if you put yourself out there, kung iaalaw mo lang yung sarili mo, kung higit kang magiging aware sa iyong sariling abilidad, kakayanan, maganda, malawak ang iyong mararating ngayong bare months. Marami. I mean, sabi ko nga, you will meet the right people at the right time.
First house of self po ito. Ikaw to mismo. Pakita natin sa live kung meron mang nanonood. Para sa mga Leo na nakapakikinig ngayon. Anyway, mag-add ako, astrologically pa rin tayo. Kung ano pa tong ilang ganap ngayong bare months, mag-highlight sa inyong mga Leo ang inyong second house of money. Okay, maaring ito, pagkapasok pa lang ng Setyembre, tama ba? Oo, September. Maramdaman nyo na merong magandang possibility. Kung ngayon pa lang nakakaramdam kayo ng kabagalan or meron kayong hinihintay na money at nagkakaroon ng ilang glitch or delays, claim natin na merong sasalubong. Pagpasok pa lang ng bare months sa inyong magandang balita, impormasyon na may patungkol sa pera. And this is something na may manggagaling. Okay, patuloy na manggagaling dito sa patuloy nyo rin pinaghihirapan, binibigyan ng pag-aksyon. The Emperor, the King of Swords ay narito. Okay, other messages, maaaring mag-highlight din po ang inyong third house of travel. So, malawak ito. More on short trips. Maaring ito, may ilang reunions or reconnection, kasama ang ilang taong malapit sa inyong puso. And, ayan, pamilya. May magaganda, mabulaklak, kumikinang ang buhay, pag-ibig at pamilya para sa inyo. Ano pa ba to? Okay, so mag-highlight pala talaga ang inyong fifth house of children. Pregnancy, dyan po yun pumapasok. Kaya marahil umangat si the Empress. May something positive. Maaaring may mag-positive talaga. For some, hindi kailangan katakutan yon. Okay? Pero maaaring mag-highlight yan ng higit. Okay. Ito, hindi tayo gumagawa ng predictive reading, guys. Kung kailan, saan, sino. Pero astrologically, maaaring mag-highlight, ayan, mag-highlight ang fifth house nyo, which is about children, kids, pregnancy. Okay. By November. Okay, November or December ito. Maaaring may mamulaklak, may magpositibo. Again, reversal, kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, ay sa ilang miyembro ng pamilya. But bare months, regardless, ngayong bare months, baka ngayon pa lang kayo bubuo. Kung andito na yung kahilingan, di ba? Why not? Laliman, I mean, spend more quality time. Two of Cups po kasi umangat, love, romance, yung balance sa relationship. Okay? Okay, sisilip ko kasi yung inyong sa astrology. Okay. Ayan. Positive possibilities ang parating. Claim natin sa ilang aking na-mention. Ang daming blessing. Blessing of family. Ayan ba, gumagalaw pa ang ating camera. Love. Relationship. Actually, more on relationship. And sa inyong leadership. Yung kayo mismo, kung paano ninyo dinadala ang sarili. Magpakita lang kayo. Patuloy kayong magpakita sa mundo, guys. Leo. Kumikinang kayo. Patuloy kayong napupuna. Okay? Ano may iwan natin advice para sa mga Leo? Napahaba tayo. Almost 20 minutes. Pero tingnan natin. Sa ilang ating napag-usapan, Leo, ano may iwan natin sa mga taong ito? Ang dami kasing blessing na umangat. Claim natin to, Leo. Ano pang blessing ang parating sa mga Leo? Bare months, may umangat na. Focus on the positive. So, yung pinaka-word, blessing of positivity. Or maybe a reminder, kailangan yung marinig to stay positive. Manatiling positibo kahit pa sa mga pagkakataon na syempre pa nakakaramdam tayo ng ilang glitch, delays, blockage ng buhay, tuloy lang kayo. At stay optimistic about your love and career ngayong bare months para sa inyo, Leo.